Ano niya? Matching. So, kapag hindi kayo nakapag-process ng visa, per day yung magiging fine niya. Importante din syempre malaman natin kung magkano yung babayaran. Ang maganda kasi dalawa yung magagawa natin ngayon, report of birth saka yung pag-asikaso ng kanyang passport. Nito Spanish! Magandang umaga po. So, ngayon ay papunta kami ng Philippine Consulate General dito sa Dubai. And ipaprocess natin ngayon yung report of birth ni Baby Pachi. And at the same time, magpaprocess na din tayo ng kanyang passport ngayong araw. Nung nakaraan, no, nasabi ko naman doon sa mga naunang video natin na nag-process tayo ng birth certificate. So nakuha na namin yung birth certificate dun sa hospital. Naka-English and Arabic translation na siya. And then after namin ma-process itong report of birth and yung passport, kakailanganin namin siya para maging requirements naman sa kanyang visa. So again, yung visa dito ay up to 120 days ng baby after niya may panganak. Okay, so kapag hindi kayo nakapag-process ng visa, ang mangyayari per day yung magiging fine niya. Kaya mainam na pagkapanganak pa lang talaga ng wife nyo or ninyo, kailangan may submit nyo na yung mga documents saan nyo man ipapaprocess yung birth certificate. So mga 2 weeks din yung process nun. And then after nun, kailangan nyo magpa-appointment. Kailangan nyo pumunta dun sa consulate. Yun yung ginawa natin para nga dun sa affidavit. And then after naman ng makuha yung birth certificate, kailangan nyo na naman magpa-appointment katulad ng ginawa namin ngayon para naman dun sa report of birth and sa passport. Ang maganda kasi ano tayo ngayon, dalawa yung magagawa natin ngayon, report of birth saka yung pag-asikaso ng kanyang passport. Ayun, yung appointment pala natin ngayon ay 10:30. And sana hindi naman sila masyadong strict. Requirements, sa mga magtatanong dyan, ano ba yung requirements? Actually, lahat ng babanggitin ko ay nasa website ng ating consulate. Okay? So ilalagay ko na lang din yung kanilang website para makita nyo kung ano ba yung mga requirements. Pero yun, babanggitin ko na din ngayon. So yung required documents ay original and copies. So yung copies ay photocopies na 5 sets. 5 sets ng English birth certificate. Dapat authenticated na siya ng UAE Ministry of Health and ng MOFA or Ministry of Foreign Affairs. Tapos pangalawa ay yung marriage certificate. So ang nakalagay lang naman dito is marriage certificate or report of marriage of the parents on PSA or NSO security paper. So hindi naman siya nakalagay na kailangan apostel. Kasi 'di ba pag naka-apostel, yun may may butas. So natatakpan yung kanyang logo. So kaya ayaw nila nung naka-apostel or baka hindi nila need yung apostel, no? Third requirement is yung valid passport ng both parents. So kailangan yung data page including yung page 3 na may signature. So wag nyong kakalimutan yun. Kailangan yung picture nyo tapos yung may nakalagay na signature. Pang-apat, syempre yung personal appearance. Kailangan nyo pumunta. Kaya nga tayo nagpa-appointment para pumunta dun sa ating consulate. So yun yung mga requirements. Okay, additional requirements for children not reported within 12 months or yung tinatawag natin delay yung registration. Kailangan yung magdala ng affidavit of delayed registration and negative certification of birth from the Philippine Statistics Authority. So hindi ako aware dito sa process kung paano ito gawin. Pwede kayong mag-inquire sa ating consulate kung paano makakuha nito, just in case na yun nga, hindi kayo makapag-report ng inyong anak, no, within 12 months. Importante din syempre malaman natin kung magkano yung babayaran. Report of birth is 100, attestation is 100 dirhams, and if delayed yung registration, kakailanganin niyo din ng additional 100 dirhams. Tapos yung passport fee ay 240 dirhams.
sa amin, since hindi naman siya delayed yung registration ni baby, so more or less ang babayaran namin is nasa 440 or less than 500 dirhams para dito sa magiging process niya ng report of birth and nung kanyang passport. And yun, hindi sila tumatanggap doon ng card, no? So cash basis only lang sila doon, kaya kailangan at least may cash kayo na dala-dala pagka pumunta kayo ng consulate. Ito importante, no? Kasi yung isang set ng photocopy documents nyo na dadalhin ay gagamitin nila para ma-enroll siya for the passport application process. Ayun. So, di ba, original magdadala kayo and magdadala din kayo ng 5 sets ng photocopies ng mga documents na binanggit ko kanina. Ayan. Nakalagay din dito for the marriage certificate, requirement of the parents. If married in the Philippines, kailangan nyo nang mag-present ng original PSA or issued marriage under ng NSO. Kung married naman kayo under ng Consulate General of the Philippines sa Dubai, kailangan nyo ng certificate of marriage, original marriage certificate, or report of marriage galing naman sa consulate. And if one of the parents is not a Filipino citizen, ayan, the marriage contract must be attested by the Ministry of Justice and Ministry of Foreign Affairs. Depende na sa situation nyo, no? Kung married kayo sa Philippines or married kayo dito sa Dubai, or yun, may married kayo sa ibang lahi, yan. Tapos if marriage took place outside the Philippines or outside UAE, the marriage must be reported to the Philippine Post with jurisdiction over the place of marriage. Ayan. So yun yung mga reminders, no, na kakailanganin natin, and hopefully wala naman ibang requirements na hindi nakasulat dito na hanapin sa atin, no, mamaya. Kasi hindi na kami ready. Kasi ito lang din yung sinunod namin kung ano yung nakasulat dun sa website. Sa email. Oo, saka sa email. Kasi di ba nagpa-appointment ka, so mag-i-email sila sa iyo nung appointment date mo, kailangan mo i-confirm yun. And then yung confirmation, magkakaroon siya ng QR code. So kailangan mo din pala siyang ipaprint on the day ng inyong appointment. Oh, wala na. Inaantok na. Ayun. Kulang sa tulog. So malapit-lapit na din naman kami. Yung process nito, siguro ang matatagalan dito yung passport. Tsaka sa pag-picture kay baby. Oo. Kailangan gising niya. Sa pag-picture kay baby. Oo. Kailangan gising kasi. Gutumin natin. Tapos paiyakin na lang. Ayun, sana siya, behave siya, mami, and makik-operate siya. Ayan, andito na tayo sa may Emirates. Emirates. Sa kabilang side naman yung airport. Ito si Madam. Ayan, ganda yan. Ganda yan. Naka-headphone siya. Para hindi pagkamalang boy. Picture tayo, sis. Nice picture. So ayun, mamaya i-update na lang din natin kung ano mga mangyayari na hindi ko nasabi ngayon. So yun yung gagawin namin ngayon. And ano pa bang pwede nating sabihin? Mamaya natin malalaman pag may extra requirements or kung smooth sailing lang yung Oo, kung magiging smooth yung process namin, sasabihin namin sa inyo. Ito yung gusto kong dinadaanan namin dito. Ano siya? Tunnel siya. Tapos ang haba kasi madadaanan mo pala yung runway. Kung makikita mo sa sa tawag dito sa Google Map, kaya ang haba nitong tunnel na to kasi tagos siya dun sa runway ng ng airport. Baga nasa ilalim. Nasa ilalim ng runway. Kaya ang galing. Ang ganda. Maganda dito kasi may mga design yung kanilang tunnel. Tsaka malinis yung mga tiles. Oo, malinis yung tiles, no? Wala kang makikitang dumi, alikabok na andyan. Walang plastic, malinis.
Walang plastic, walang palaboy-laboy na naglalakad or natutulog. Yan. Ayan, tapos ayan, medyo madilim lang tayo. Labas tayo dito. Shoutout ko lang ito, si J. Kaiman 7726. Sabi niya, lalo na kung mabisyo ka sir at may pamilya ka, wala kang maiipon, hindi ka na nakaipon, nawasak pa pamilya mo. Comment niya ito dun sa cost of living in Dubai 2024 na video namin ni Yana. And I agree ako dito sa comment na to, kasi ako personally wala talaga akong bisyo kundi kumain lang. kumain dito kasi syempre kung sasabayan mo pa ng bisyo yung hirap ng buhay dito, hindi kasi madali, hindi madaling kitain yung pera dito. No, madaling maghanap ng mapapasukan na trabaho, pero syempre yung pera na kikitain mo ay hindi siya madaling ipunin, no? Kasi experience namin dito, mahirap mag-save kasi halos lahat nga palabas yung pera dahil sa mahal ng cost of living. Tapos kung sasabayan mo pa ng bisyo, halimbawa kung nagsusugal ka, yun, simpleng sigarilyo na lang, no? Sabihin natin sigarilyo, per day nakakailang pakete ka ba or nakakailang sticks ka ba? Nakasanayan na or naging bisyo na, iisipin natin magkano din yung magagastos mo. Sana naipangkain mo na lang or nagamit mo na lang sa ibang bagay, or yun, ipadala mo pa sa family mo sa Pilipinas, no? Kaya tama siya kung sasabayan mo pa ng bisyo yung pagtatrabaho mo dito. Mas parang ganun lang din yung magiging sistema. Same nang naging buhay natin sa Pilipinas. Ako, para sa akin, kaya nga tayo umalis ng Pilipinas para baguhin yung sistema, di ba? Para maiangat yung level ng buhay natin, hindi naman maging mayaman totally, maging mga nepo babies. Hindi naman maging buhay ng mga contractor na sumisikat ngayon, na nagiging issue ngayon. Pero maging comfortable yung buhay natin, na pati yung family natin nakakain ng tama, na ibibigay natin yung mga pangangailangan ng mga anak natin. Yun, yung ganun. So at least sa isang araw hindi mo iisipin na kailangan ko talagang magtipid or kasi nga wala kang bisyo, di ba? Wala kang ibang iniisip kundi yung kakainin nyo lang or yung anong uulamin nyo sa araw na yun. And nandito na tayo ngayon sa you can drop us here, brother. Yeah? Yeah, here. This gate? Yeah, first gate, this side. yes. Yes. Dito na tayo sa my console. My baby. Coming babies. Card please. Dito na tayo sa consulate. Pa-picture na kami ng passport. Anak niya. Paching. Son. Smile, smile. Hey, going home na kami. Going home na. Hi, brother. Ayan, so update natin, sa ginawa natin kanina. So yung nangyari dun sa loob, medyo mabilis lang din naman yung naging process natin ngayon. Siguro lang yan, less than 45 minutes, mga 30 minutes lang siya yung naging process nung report of birth and pag-process ng passport. Tingnan namin doon, binigay namin yung yung QR code, yung sinasabi ko kanina, yung copy natin ng appointment date natin ngayon, and yung may QR code. So huwag nyo kakalimutan yun kasi yun yung hahanapin. Ni-scan nila yung QR code. After noon, papapuntahin tayo sa
all C para dun sa process ng report of birth at saka ng passport. So pagdating doon, syempre may token kayong dala-dala, di ba? Yung number. I-verify lang nila yung mga documents na isasubmit nyo, no? Yung mga documents na binanggit ko din kanina. So lahat ng documents na yun, i-check nila, i-double check and ilalagay nila sa system. So yun yung mangyayari sa report of birth. And then kailangan i-sign yun ng parent, kahit sino sa inyo. So kailangan i-sign yun. Ibig sabihin lahat ng sinabit nyo na documents ay tama. Kaya kailangan i-double check nyo maigi. Sa amin ang pinagawa si Mrs. ng affidavit para dun sa apelido kasi namin may NE. Kahit na pinagawa kami ng NE, wala naman siyang additional cost, no? So yung after nung report of birth, pinagbayad lang si Mrs. Pinapunta siya doon sa cashier. Yun, ang lahat ng binayaran natin ay 440 dirhams. Tapos yung sa affidavit, wala po tayong binayaran doon. Pinasulat lang si Mrs. Kasi yun sa mga passport namin tatlo, no? Puro naka-NE yun. And ayaw din namin na magkaroon ng problema doon sa passport ni Ananya. Tapos yun, after nun, pinaka last step na yung picture, pagte-take ng picture sa baby. So yun, isa dun sa mga magulang, pipirma ulit para dun sa pag-process ng passport ng anak, no? And then after nun, wala na. Antayin nyo na lang ng 4 to 8 weeks para ma-process nila, magawan nila ng passport si baby. So ang pinaka-earliest daw ay 2 weeks. Pero kailangan natin i-double check yun sa website na binigay nila. So may bibigay silang papel na doon nakalagay kung saan website i-check yung passport kung available na. Pero katulad ng advice nila, ang earliest ay 2 weeks, pero ang talagang process normally, ang ginagawa nila ay 4 to 8 weeks. Tapos yung birth certificate pala na sinubmit natin ay kailangan ng attestation. Okay? Kailangan kasi yun para sa visa. So ang nangyari, pinaiwan yun doon, and then pwede namin i-claim siya after 4 days. After 4 days siguro babalik kami dito, or yun, antayin na lang din namin yung passport. Tinanong din naman namin doon, kinonfirm namin, no? And nag-agree naman sila na pwede naman din yun, na pagka i-release na yung passport, at the same time pwede namin kunin din yung birth certificate na attested na. So yun, wala na tayong binayaran doon, no? Lahat ng naging process natin ngayong araw ay kasama na doon sa binayaran natin na 440. Okay? And then pag nakuha na namin ito, so gagawa na naman ulit kami ng bagong video para at least may share naman namin sa inyo kung paano naman or kung saan namin ipaprocess yung kanyang magiging visa. Okay? Again, sa mga kabayan natin, mas maaga, mas maganda na mai-report nyo na, mapagawan siya ng birth certificate yung mga newborn babies natin, kasi mahirap na magkaroon ng delayed report of birth and magkaroon pa kayo ng fines kung hindi kayo makakapag-process kagad ng passport. Kasi isipin nyo, yung pag-process pa lang natin ng birth certificate, inabot na tayo ng 2 weeks eh. Halos nasa 2 weeks na yun. So another 2 weeks or 4 weeks or 8 weeks, hindi natin alam, di ba? Para naman sa process ng passport ng anak natin. So nagraran yung araw, and kailangan natin habulin yung kanilang 120 days na grace period para dun sa process ng visa, na kailangan may apply natin siya, ma-open ng file, may apply ng newborn visa. Ano lang din, less hassle, less stress. Agahan natin yung pagpaprocess ng mga documents. And syempre kapag may passport na, may visa na, may PSA na, may birth certificate na, mas madali na para sa atin na umalis ng bansa, di ba? Umalik ng Pilipinas, mag-travel, ganyan. So yun yung isa kasi sa mga magiging legal document ng anak natin, no? Magiging identification niya. So maganda na talaga na may process siya. Tama? Correct. Yan. Ay, correct, Papa. Correct. Oh, one take lang yan kanina. Perfect. Nakakatuwa kasi ang daming mga bata doon, ang daming mga babies kanina doon na nagpapaprocess din ng kanilang passport. Ayun. Kanina may lumapit kay baby, no, kay Ate Zoe, pa-process din kanina ng passport niya. So nag-say hi siya, tapos ayan,
hinawakan lang niya si baby kasi nakyutan daw siya, ang cute daw ni baby. So yun, maraming mga kabayan tayo na nakita kanina. Tapos may iba, may mga din, family ng ibang lahi, kaya nakakatuwa din kasi at least 'di ba supported sila ng nila asawa, ganyan. So makikita mo talaga na sila in good hands. 'Di ba? Kaya ayan, yung mga kababayan natin, sana 'di ba maging magiging karelasyon nila lalo sa ibang lahi, maging lang din, maging maayos. Yun. Kahit naman din sa Pinoy, 'di ba? Minsan hindi naman nagiging maayos yung relationship, pero hopefully lahat maging okay. So ngayon pupunta lang kami ng Dera City Center kasi sakto alas 12 and Tom Jones na. Buti pa si baby kanina nag-milk siya kanina, kaya hindi siya masyadong umiyak-iyak doon sa loob. Saka maganda yung tulog niya kagabi, kaya hindi siya grumpy ngayong umaga, no. Kaya yan, after nito punta lang kami ng mall, tapos kakain, and then uwi na, tapos pahinga na. Then antayin na lang natin yung magiging update sa mga susunod na araw. Ayun, kasi busy na tayo ngayon ang dami na nating mga admissions, ganyan, pasyente sa hospital. So padami na ng padami, kaya hanggat may time, katulad ngayon day off natin, sinisingit talaga natin sa schedule na may process yung mga documents ni baby, para at least hindi kami magkaroon din ng problema, kasi kami lang din naman yung sasagot ng problema and kaya iniiwasan na lang din namin hanggat maaari yun, i-process ng maaga hanggat maaari, hanggat kaya ng time natin, no? Yan. So yun lang, see you sa next video natin. Bye. Bye bye. Bye bye. Yun po, bye bye. Next video natin ay about siguro sa kanyang magiging visa. So ciao, peace. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain.